Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta? Right. Para po sa mga bago nating mga viewers, ito po si Brother Jess Cagano ng Baybay City, Leyte. Right. Nasa Pure Love Hills po tayo. Right. Our topic for tonight is another timeless topic. Authentic Christian. Yan po yung title ng topic natin. Authentic Christian. Authentic. Ibig sinabi natin authentic, alam natin yan. Genuine. Totoo. Diba? Authentic. Hindi fake. Totoo. Legit. Right. Tanong. Are you an authentic Christian? And siyempre, most of us would answer, yes. Probably. Bakit hindi sure? Alright. So, ano yung problema talaga natin today? Marami tayong mga mamimit na magsasabing Christian sila, pero po, pangalan lang ng Christian. By name, not by deeds. You know, the last time, yung topic natin is about being sincere in our actions. Ngayon, ano yung gusto natin, real measure of Christianity na gusto natin i-point out tonight? Right? Because an authentic Christian, if you're really a Christian, if you really profess that you are authentic Christian, you forgive. Yes, authentic Christians forgive. Pero ito po yung subject na lagi tayong hirap. There are divisions among the church, divisions in the families, divisions all over. Maraming mga away. Hindi matapos-tapos ng mga away. Yan, sabi ko na po yung mga gera. Gera po, not only in a big scale like countries na gera. Yung gera natin sa mga relationships natin. Sa kapatid, sa asawa, sa mga kaibigan. Hindi na nakikipagbati. Kasi nga, nasaktan, niloko, inabuse, binitray. Yeah. Ang daming reasons. Inutangan, etc. The list goes on and on. Kaya sabihin natin na we cannot forgive because sa mga ginawa ng ibang tao. Pero pag sinabi natin yan na we cannot forgive, hindi na tayo Christians na. Sa pangalan na lang, Christians. Bakit? If we forgive, ibig sabihin nun, nakikinig tayo sa nagturo sa atin ng topic on forgiveness na sinabi niya na forgive tayo numerous times. Gaano kadami? One day, si Peter nagtatanong kay Jesus. Sabi niya, Jesus, how many times shall we forgive our brethren pag sila'y nagkakasala? 7 times ba? So, syempre, dami na yun. Dami na yung 7 times. In a nutshell, para nagpapasikat itong si Peter. 7 times ba? Ang dami nun. Di ba? 3 times nga lang tayo, di ba? Ang iba nga, once lang eh. Wala na eh. So, nagulat si Peter sa sagot ni Jesus. Sabi ni Jesus, no, not 7 times, but 70. 70 times, 7 times. Ang dami nun. Siyempre tayo din natin maintindihan yan. Actually, it's not about the number. It's about forgiving always. Yan. Authentic Christian. Mag-forgive. Sabihin natin, we cannot forgive kasi napakasakit ng ginawa. We cannot forgive ngayon
sasabihin natin, time will tell. But ito yung totoo. On earth, we are not guaranteed of time. Ang dami nating nadidinig, ang bata pa umaalis na ng doon nung wala sa oras. No, we are not guaranteed of time. Kaya po, we're really advised to forgive. Bakit? Pag hindi tayo nag-forgive dito, paano tayo forgive ng kasalanan natin? Diba? If we keep on counting the sins of others, paano kaya yung pag kwinentahan tayo ng kasalanan natin, pag nagkwenta siya, saan kaya tayo pupulutin? Well, again, nasabihin niya sa akin na madali lang sabihin yan, mahirap gawin. Kaya nga, we're advised na bumalik sa Diyos kasi we cannot forgive in our own powers. We cannot do it alone. We need the Holy Spirit's power. Diba? We need God. Pag wala yung Diyos sa puso natin, hindi tayo makapag-forgive. Yan yung yan ang difference ng totoong Christian sa hindi. Sa may Diyos na tao at sa wala. Kasi tayo nagpo-forgive. Yeah, there is the law. Yeah. We enforce the law to those godless people. Of course, we enforce the law. We implement the law to them. But forgiveness is tinuturo ng Diyos na sinasabi niya, ako nang bahala sa'yo. I'll take charge. Kung anong ninakaw sa'yo, kaya ko ibalik yan many times. Kung niloko ka, may bibigay ako sa'yo na mas magaling pa dyan, mas maganda pa dyan, mas beyond your imagination. Mag-forgive ka lang. I knew a person na tinatawag siyang tanga ng kanyang family kasi kahit niloloko sa kanyang business, kinakaibigan pa rin niya yung mga taong nagluloko sa kanya. Tawagin lang natin sa pangalang Randy. Ito si Sir Randy, isa siyang police. So, hindi makapaniwala yung kanyang yung mga kapamilya niya na isang pulis na tanga. Ano ang ibig sabihin? Laging niloloko sa mga dealings sa businesses. Niloloko siya ng mga tauhan niya. Pero lagi lang nag-forgive si Sir Randy. Sagot lang niya sa kanyang families na tinatawag siyang tanga. Sinasabi niya, okay lang. Kasi habang ako'y niloloko, sabi niya, habang ako'y niloloko, ako yung nag-i-improve yung kabuhayan. Habang ako'y niloloko, nag-i-sprout yung business natin, dumarami yung business. At na-promote pa ngayon yung Sir Randy na yun. Actually, I met him in Ormoc around 3 years ago. Sir Randy na yun. Ayoko lang i-mention yung second, yung last name niya. But he's a friend of mine. Na, marami tayong kwentong ganyan. Ang point is, mag-forgive lang tayo. We might not be able to understand it. Basta mag-forgive lang tayo. Yeah, in the past we have learned na mag-forgive tayo because of health. If we forgive, mas magiging healthier tayo. Sinabi sa atin in the past na mag-forgive tayo, mas magaganda yung tulog natin, gaganda tayo physically. Toxic emotion daw matanggal sa atin. Tama lahat yon. Pero lahat yun selfish reason. This time, tinuturuan tayo, mag-forgive tayo. Because it's the right thing to do. It's the right thing to do. Jesus said so. Kaya nga pumunta ka dito sa mundong ibabaw para ipakita natin how to forgive. Na kahit di natin maintindihan, sinabi lang niya na, Father, forgive them. They do not know what they're doing. Kahit si Jesus, hindi niya maintindihan yung tao. Nag-forgive pa rin siya kahit alam niyang wala siyang kasalanan. Ang tao, ang daming kasalanan. Sinabi pa rin niya to forgive. Yan tayo. Sometimes we hurt people unintentionally. Ang iba intentional. Pero marami naman mga kasalanan yung ibang tao sa atin na unintentional. No? Hindi nila alam na may ginawa sila. I-forgive natin yan.
Kung intentional man, si Lord nang bahala doon. Again, let's not be the judge to others. Huwag tayo mag-judge sa iba. Even God, hindi siya nag-judge sa isang taong makasalanan. Tuwagin natin sa pangalang Saul. Si Saul, one day, tinawag ng Diyos para sumali sa kanyang team na dati-rati itong si Saul, mamamatay tao to. Christians ang pinapatay niya. I'm sorry, berdugo siya. I'm sorry, ang ibig ko lang sabihin, hindi siya ginudge ng Diyos kasi alam ng Diyos meron siyang panahon na magbago. We give other people the chance to change their lives. Hindi tayo mag-impose sa kanila ng anong gusto natin. May Diyos naman. Lahat ito nakikita ng Diyos. We'll just give each other the chance. Okay? True Christian, authentic Christian, nagpo-forgive. Are you an authentic Christian? Thank you so much for listening.